Kinahanglan ko ikaw sa tanang panahon, panalangin ikaw ang kinahanglan ako, ikaw Kristo, ug ang sugo nimo nga maayo, maglalaban ko, putlihon mo ang kinabuhi ko, Misayo ako sa buntag sa simbahan, mga kaigsuonan o kahigalaan. Nagkumustahanay silang tanan, ug miingon ka nako nga happy Sabbath. Ikapito kato kaadlaw sa simana, malipayon ang tanan nga nagkauban sa Sabado. Mga pahiyom ug mga pag-abi-abi, ug nadungog ko ilang ingon happy Sabbath. Kini pagasublion sa yutang langit nun, kauban ta dito ang Dios nga dalaygon. Mga kabatanunan o kabataan, kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Musimbatang tanan mga kaigsuunan, awitan ta ang Dios nga atong maglalalang. Magtigumtang tanan dito sa simbahan, ug kumustahon tang tanan mga kaigsuunan. Kini pagasublion sa yutang langit nun, kauban ta dito ang Dios nga dalaygon. Mga kabatanunan o kabataan,
kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Kini pagasublion sa yutang langit nun, kauban ta dito ang Dios nga dalaygon. Mga kabatanunan o kabataan, kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Happy Sabbath. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. His words shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory, in the light of His glory, the light of His glory and grace.
the sentiments of the song reminds us that we have to look upon Jesus. Why we have to look upon Jesus? Because by looking Jesus and by beholding Him, we will be gradually changed. Remember, this is the goal of our faith is to become like Jesus Christ, to become a mature Christian. You and I will not experience maturity unless we have to keep looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Before we start, we are going to pray for these brethren, mga kapaglaom na ito nga nagahangyo ayon sa ilang mga pag-ampo. No? Let us pray. Our Father in heaven, Ginoo niya kami nagaduol sa trono sa imong grasya, dinala ang among mga kaigsunan, si Alex Pendes Villarino, Lucinda Paglumutan, Edgar Valladares sa iyang mga anak nga nagahilanat, nagasipon, ikaw Diyos magaayo kanila o sa ilang panimalay ni Edgar pagamayuhi. Sila ni Felicidad Rucamora, Edna Jackson, o ang iyang anak nga si Carla, Paul Buensalida, James Harrell, Mac Bijunis, Jimboy Sinahon, Junjun Istores, Emelda Espina Pilipi, sa ilang mga panglawas o Diyos, sila tilugan mo sila, ayun mo sila, ngang ilang pagtu, maghatod ngatos kayuhan. Ginoo, salamat sa imong saan nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo, ug salamat ikaw magapanalangin sa among mga frontliners, ug sa tanan namong mga viewers o Diyos, panalangin ni sila. Nagkalain-lain man ang among mga religious affiliation, apan mahiusa kami sa pagtuki, pagtuon sa kamaturan. Kaya ang issue dili man ang reliyon, kundi ang kamaturan. Kung sa tagay kami kaalam, na kami magasusi gayud, magautingkay ni ining kamaturan. Amo kining gampo, uban pagpasaylo sa umsala, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga kapaglaom, mauni ang atong uluhan, the death march of the cult. So, mani cult? Cult. Ha? Yun sila nga ang Seventh Day Adventist kuno cult. Kay tungod nining leader nga si Ellen White. O ang cult, tanaw na to ni siya karon kung unsa ba niya, Seventh Day Adventist, nagsimba pa og tao, kay mo na ang cult, tigala, ang imong gisimba, inay sa Diyos, ang tao na noon, ang imong teaching nga gisunod, dili na sa balang kasulatan, dili na ang kamoturan, iya na sa maong leader. Alright. So, mga kapaglaom, andam ka mo, kung naanad mo pag-ampo sa kadlaw, katuloy mo na itong kalima karon og palihog kog piyong sa makadyot, mga kapaglaom. Pray for this topic, kay kini atong ginahubuan og maskara ang kaway. Kay atong tan-awon ang iyang modus operandi ni ining katapusan nga panahon. Ang yawa na ning kamot siya sa pagpahisalag. Daghang kay siya mga approaches sa sa mga tao. Pag-ilad, no? Sa pag-ilad sa tao, daghang kay siya mga modus operandi. Ang Ginoo isa ra gyud, luwason ra gyud niya ang tao. Pero ang yawa perting daghana kanya sa pamaagi sa so sa husband ko, palihog ko, piyong sa makadyot, mga kapaglaom, mga higala ko nga tanaw karon, nagapamina karon, the death march of the court. Mauni ang kulbahinam nga basin baya o anaata diri. Kung naman ganin ta diri, mga kapaglaom, kinahanglan ta mo gawas niya na. Tanaw na to sa mga katuigan ng lamay, ang yawa na ningkamot siya sa pagpuat yun. Sa alang sa ang tao makuha niya nga worship sa iya, no? Kaya ang issue karon is kitsa may ang ayan sibawon, ang yawa magpasimba pod. Ang Ginoo samot na magpasimba pod ang Ginoo. Do unsa may nagapahipi nga lintunganay nganong mosimba tas Ginoo? Duha ka rason, ha? Duha ra gid ka rason. Wala nagilain. Siya ay nagbuhat nato, musimbatan niya, kay siya ay nagbuhat, ikaduha siya ay nagluwas. Ang yawa, mga ta, magpasimba man ang yawa sa ato, unsa may gibuhat sa yawa nato? Daber? Ha? Tanaw na to, unsa yung gibuhat ba sa atong kinabuhi sa tao? Nagbuhat ba siya? Wala, nanganggun na. Nangilad na. Para na yung trabaho. Yung gusto siya ato simbahong, kambisyoso bugon niya. Tanaw na to, di karon mga, wala. Baura na, karo ang uban niya, gusto niya nga, i-divert niya atensyon nga, musimba ang tao sa mga binuhat, na inay sa magbubuhat.
Oh. Mauna ang gusto sa kaway higala. So mauna ang interest sa cult, kining cult na explode, be kuyanap even in the Western world, even sa ato na. Back in the 1st century, the so-called imperial cult involved worshiping emperor, honoring him as God. Who was that? In fact, the apostle, how that apostle John got to Patmos, because he was sent there by Emperor Domitian, because he insisted to worship God, and even kay giwali ni John. Dahil nga, kinahanglan atong simbahon ang Diyos na kabuhat sa langit ang yuta. Sukod si Emperor Domitian, kay si Emperor Domitian, nangangkot siya nga siya rin simbahon, sukod siya nga, i-exile tani dito sa Patmos si John. Domitian, that was in the, niyatong mga kapanahon, gusto po siya simbahon. Pangutana karon kinsa man si Domitian nga gusto man siya magpa-worship, whereas Domitian threw everybody out to worship him as God. Nagunanta nga simbahon kay siya, kay angkon siya nga siya goy Ginoo, iya ang tanan. Pangutana, nagdaghan gaangkon nga siya Ginoo. Ang pangutana karon nagbuhat ba sila sa ato? Yung mao ra gina ang rason. We worship God because He created us and He saves us. Paul did not believe the emperor. Could God give that kind of blessing? Makahatag ang panalangin ba siya? Now to Him that is to God. Ang makahatag rin panalangin, maura ang Ginoo. Who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. So may atong pangayo, kitsigahatag sa itong pangayo. Ginapangayo. Sa atong ginauna-una, atong ginauna, kabalo na ang atong Ginoo sa itong ginauna. Ug iya na kanang ihatag, Ephesians 3:20. Ang cult karon di galak bisag wala na to si Domitian, naa pagyapong daghan karong panahon na. Tanaw na to. He declared that in the end time, just said ito morning, ingon ni Jesus Christ, sa dili pa siya mubalik, mga mini nga Kristo, mini nga mga propita, welcome and claiming to be divine. Sa ato ba mo claim sila nga sila balaan, divine, makapasaylo sila sala, sila ang Diyos. Mao na. Unsa gingon ni Jesus Christ sa warning, og kini manungha gani ni sila og daghan ang mapahisalag. Og bisan pa gani ang pinakapinili. Kitsa man ang pinakapinili. The word elect of course refers to God's people. So kining mga katawhan kini sa Dios. Remember, sa una mga panahon, even the Israelites, they were also deceived. In fact, dito sa ilang sinaguga, dito sila gasimba-simba pod og mga dili maayo. Bisan sila nangasig. Unless we are grounded by the word of God. Then the final lie, the big end, matod pa. The big end time lie, Jesus would be so clever. Clever kay siya. Kay ngano nga daghan kay gamislead sa mga tao that even God chosen people would be seriously tempted and believe it. Tinuod yun. Daghan ang mga tao ingala nagatu mga kapaglaom niining mga cult. And all those who are not among the elect. Those who are not among the elect, mautoy mga ilad. And the final lie, the Antichrist movement, is still ahead. But we don't have to look far to see that people are already deceived. Dagana na nga deceived. Back in 1970, the name Jim Jones, he led his followers into the jungle of Guyana. He had under absolute and total control of their mind. He told them nga ang ilang pagaimnon nga cold aid, puro kini cyanide, og sila mga matay na. Sila nagtuo sa wali ni Jimson, nga nangingon si Jim Jones. There is a lot God in me. Dagang Ginoo diri kanako. Look at me, don't look at me because you're seeing God. His followers accepted his words and the very voice of God followed him to their death. Patay sila kay. Ito man sila sa Chorus, napa si Chorus told them, I am the Lamb of God. Taghan siya mga membro nga mga dalaga na nga buros kay atuon niya sa kwarto uban ipaadto sa iya. Ang naay nagreklamo nga babae kay no dili isanik nimo ka balaan nga pribliyo kay ako lamb.
Ako ang kordero sa Dios, ug bulahan ikaw nga mahatagan ka sa akong similya. Daghan ang iyang ipanghilabtan dito. Tuod ni ining ingon, I am the Lamb of God. He convinced them that he was a modern Messiah. Like Domitian, like Jim Jones, David Koresh was standing in the place of God. Siya nagpuli diha sa Ginoo, daghan makasusubo may galakit, daghan magigapon katuo. In fact, doon ay lawyer dito, mga gitawag natog professional, mga kapaglaom nga mituo sa iyang gitawag natog sa iyang pagtulunan. Another recent quote leaders have followed. Shuko Ashara of Japan, Joseph de Mambro, and Luke Jorit in the Order of the Solar Temple. In France, Joseph Kibiwitiri and Credentia Minwirindi in Uganda. Why our cults are growing? That even now, there are 4 reasons ngano kini sila nagadaghan ang mga cult. Number 1 reason, cults are popular and growing. It is because people are looking for what? Spiritual health in all the wrong places. Sayop nga lugar, sayop ang ilang gipangitaan. Sayop. Because by nature, take advantage ni sayawa, because by nature man is spiritual. Mao gina ang tao mga kapaglaom. By nature ang tao mustagin ay musimba. Ayaw mo pag-una ka ng tao, puro lang na gina, kriminal ka ng pinaka-kriminal nga tao, naapa na siya ay gahuna-una pa na Ginoo. Na ako'y kauban sa una sa Lumbia, hitman to siya, ex-military, daganay siya gipamatay. Dunay usban nga, dunay panahon dito sa prisuan sa una nga na-involve me o riot. Nya, nga Bartolina ming duha, kay na ako'y gilansangan man ato og tuhod pod. Na, apil mi dito sa riot, to na Bartolina ming duha. Sa kapanahon ni Anas Bartolina, may ingon siya, kusa, tilan sa no, kanang, na ba kay Ginoo niya, dawaton magatas Ginoo. Netong panahon na ako siyang gitubag nga, bisag ang Satanas, di mo dawat ni mo ba? Namatay na taon itong dawanag, ipatay po to sa sulod. So, by nature, man is spiritual. So, take advantage ng yawa niya naman siya. Nagagamit siya lain nga mga pamagi. Aron lang, ang tao, mga kapaglaom, musimbar gid sa dili mao. Mao ra gid iyang gusto. Nga doon natay simbahon nga di mao. Kay kini sila dili man ni mingon nga sila Satanas. Mingon man ni sila Ginoo. Puli ni sila sa Ginoo. Imagine ni mo na Ginoo. Muangkuno ni mo nga Ginoo ka. Blasphemy ka ng mga kapaglaom. Muangkon ka nga Ginoo. Puli ka. Kanang mga tao ra nga ingon, puli, I am the substitute of the Son of God. Grabe. Panalitan si Pastor de la Piña mayon, ako puli sa Dios. Puli god. Puli-pulihin ko yung pus-pus, kumingon ko ana. Kumingon ko ako'y puli sa Dios. Puli-pulihin ko yung pus-pus. Mao gid ako igarantiya ninyo. Minilyon ka mga tao, mga hingala tungod kay ang ilang kinabuhi na sentro diha sa pag-acquire agad sa mga bahandi o ilang nadiskubrihan ang materialism, ang material nga butang, ang bahandi, ang mga kapaglaom, dili kini magahatod ngadto sa dalan sa kalipay. Maura na ang atod. Kinahanglan na magitang malipay, di ba? Magminyo ta kay huna na ta malipay na gid ko, makauban ako ni akong uyab, ako ni siyang pagaslan. Uy, sa dagan nga panahon, nawala man ang imong ganang, ano man, wala man imong gikultivate. So, mao na ang sentro. Kung kana, tao ang sentro sa itong kinabuhi, kana kung himuon na ito nga, ang sentro sa itong kinabuhi, material nga butang, nagunaw na ita makalipay na, daily good mga kabaglaw. Kay kang gamaturan niya na, daghan ang mga tao, daghang mga tao dato nga nung wala man nga naghikog ito wala sila kalipay. Wala. Kita pud nga walay ato mga grabe walay kalipay. Pangkuna mi ana pira malipay wa. Malipay mi. So ang punto
aron ikaw ug ako magmalipayon, himua ang Ginoo nga mao'y sentro sa imong kinabuhi. Mao ra gina. Mao na siya. Salmos 16:11. In the presence of God, you will experience pleasure of joy forevermore. Only your life is in the presence of God. Mao na siya ang dako kaayo nga gipasalig sa Ginoo aron ikaw ug ako mga kapaglaw magmalipayon. Make God as a center of your life, not the material things. There is nothing wrong with the wealth. Wala gyud sayop niya ng dato ka. Nay, ang sayop ana kung dato ka, na mauna mahimong sentro sa imong kinabuhi kay kung ang dato ka, unya ang wealth mo ay sentro sa imong kinabuhi, hakog manggay ka, di ka mambahin. Naatay mga kapaglaom nga sila naga-donate, nagatabang ni ining Hope Channel aron maka-broadcast kita igala. Na kapaglaom. Daghantag panginahanglan diri. Karon gani medyo init mo nang patungod-tungod lagi ko diri sa aircon no kay daot mo man ang aircon diri. Bitaw kung kamo dia kung tandugon mo sa Ginoo mag-donate mo diri aircon, mabugnawan na gid mi diri ba. Kay paningot na among kameraman no. You know. So there is nothing wrong with wealth. But anyone who makes it the center of life, mauna ang problema. Kay kung mauna mo sentro sa imo kinamo, hakugon mga. Anyone who hopes that they will satisfy the depth longing of the soul, it is sin for muhatod na gina sa gitawag na sa mga disappointment, mga kapaglaom. Ma-disappoint ragig ka na. Kay bisang ganig, mailad kag 20,000, di na kag kamusugot, mag-wild na kay, papatay na ni mo ang tao, suhul kag, G's, apatay ang tao. Dako na noon ni mong salaot. Dagan pa kay kag kwarta. Second reason, the cults are growing is the failure of the Christian church to call for a radical discipleship. Mauni ang napakyas sa simbahan. Kaya, unsa may tuyo? Mo na po tanaw. Unsa may tuyo sa lubi? Unsa may purpose anang lubi? Ha? Ano lang, makaon? No, ang isa sa purpose sa lubi is to produce more coconuts, right? Unsa may purpose nato mga Kristiyanos nga nagtuutas Ginoo is to produce more Christians, more disciples, more followers. Ang aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo. So failure sa gitawag matod ang hinungdan mga kapaglaom, ang hinungdan nganong gatubo kining mga cult tungod kay napakyas ang igsimbahan sa paghimog mga disciple, radical disciple. Cults will grow when the church is lacking of what? Spiritual power. Yung secularism na kayo. Di ta mo simba kay, may nadang program dia, mala kayo. Ano sa na yung simbahan? Entertainment, teatro? No. Ang simba ta, kay mauna dia ang atong madaig ta sa Ginoo, ang atong itanaw, dili ang program. We are not program-oriented, but we are a service-oriented. Napayuban, hari ko simba da kay basta ka na siya muwali, memorize na ako na, maunin teksto, maunin ang konklusyon. No, bisan pa magbalik-balik ang wali kung laom ang atong gitawag pakigdugtong diha sa Ginoo, mao na ang spiritual power. Na mga kapaglaom. So that's why we have to develop that spiritual aspect in life. Nga mudig deeper pa ta sa kasinatian diya sa Ginoo, mo ila-ilahon pag ginato ang Ginoo mga kapaglaom sa atong ilhon ginato siya. Ikaapat nga rason, cult will grow in the church fail what? To reveal God's love. Wala na mga medyo naglilibakay, paindigay, ang musimba na kay basta na bago nga sina, simba na yan, pero walay na, bati, dili lang. May sikreto para permi bago inyong sina. Ato naman siya kayo kay permi o kabrato ra kayo. Permi bago. Kumaw gina. Pero kung mawala na gani ang gugma, mao gina siya ang matud pa hinungdan. So tanaw na to, look at nga to sa unahan. The Bible says that in the last days, Satan will perform what? Will transform himself into an angel of light. Wow! Mga kapaglaom, have you not realized this? That Satan can transform himself into an angel of light? Muna daghan gyud mailad. Daghan ang mahisalaag kung kita dili founded sa kamaturan. He will appear as if we're the Christ.
Muapil siya, mura siya si Kristo. He will come with authority and even something that looks like love. Wow! Panalangin mo siya. Ipakita ang inyong paghinigugmay. Ora, He will come with authority. Makalilisang niya. And, moningingon mga kabaglaw. And if, kung dili kita grounded, diha kan Jesus Christ, if our faith, kung ang atong pagtuo, wala na angkla diha sa pulong sa Dios, they will certainly deceive kita ni mo na mga kapaglaw. Mga bibitaw ni mo, seryoso ba kayo ni? Kamu bitaw nananaw diya karon, share this to your friends, to your family, to your sweetheart, to your neighborhood. Share this. So, mga kapaglaom, kamatuuran ni, pulong ni sa Ginoo atong gitun-an. Mas nindot pa ni kaysa pagsige ra kag chat-chat diha. Puspus ra ka sa, ay, another blessing. Kapalit og sapatos, gipusan. Gipicture na, gipost na yun. Nangaon dito. Post na, nangaon dito sa, giimbitar sa iyang classmate. Mga kapaglaom, share this. It is a worth sharing because this is the Word of God. This is not the word of Pastor De La Piña. Kaya kung dili ta grounded, diha ang atong pagtuo, dili ta grounded diha sa Ginoo, diha ka Jesus Christ. Unya ang atong pagtuo, wala diha na pundar gayud sa pulong sa Dios. Kay nagsunod-sunod data sa atong papa, nagsunod-sunod data sa atong parinti, nga nagsunod-sunod na kita sa pagtuo nila, nga walili gid kita mismo, nga maoy nakakaplag sa kamaturan. So dili ta, wala ta na ground, wala ta na hugot diha, wala ta na connect diha. Maunay, may tabo, mailad kita. Ngano, dili basta-basta. Satan will transform himself as angel of light. Wow! An angel of light, magpanalangin po. Katong mga bakul nga, hay ka pa ka, itoon ko, lakaw, street, street na lakaw. Kuyaw na kinong kayo. Maayo! Maayo ko eh. So, saan na ito pag-identify? How to identify a cult. Okay? Andam na mo. Pangadji mo mga kapaglaom. Kaya ito nang hubuan o maskara ang kaaway. Number 1. How to identify a cult. There are at least 5 na. 5 characteristics that make it possible to identify a cult. Cults have a single leader. Powerful leader. Ay, makalilisa muwali. O layo na kayo ko. Layo ras Pastor De La Piña muwali. Ini sila, powerful leader who becomes the cult Messiah. Buang ko dyan. Ngilngig manulti. Mga kapaglaw. Mauna ang cult. Nagani ang leader. Powerful kaya. Dili nagpasabot. Mga kapaglaong, power gina siya nga Helen, nga wala siya nag-angkon nga siya Messiah. Pero kung angkon na ganin na siya, nga pulis siya sa Diyos, more na siya. Power kaya na siya. Grabe ka powerful. What does that mean for you and me? We may belong to a cult, but if anybody in our life becomes our Messiah, sa uban na ito ba? Nga mo angkon siya, nga mo ni siya. Our source of religious information, diya na saya, diya na ta. Dili na ang atong religious information, dili na diri gikas balang kasulatan. There's something wrong with that, my friend. To cult na siya. Kung ang source sa atong information, sa atong religious information, so kadasi niya, diha nagikan sa iya. Centered na diha sa iya. Mo na itong bantayan. So how, and we do not have a sure personal knowledge, wala tayo personal nga knowledge sa Ginoo. Nagsunod-sunod na taon sa insulti mo, turo buta. In the knowledge of Jesus and His Word, we're setting up our mind to believe the counterfeit. To ang counterfeit na, ang atong Ginoo, wala na. We have to remember, my friend, sa gisulti sa Proverbio 16:25,
dunay nagunaw na ang tao nga, daw, maayo ni siya sakto ni sako. Pero ang sangputanan niya na makalaglagan. Think of Domitian, think of Jameson, think of David Koresh in Waco, Texas. Ha? Naguna-una na gito sila nga, pauna gini, mabuhita, nagdaob sila sa ilang kaugalingon. Ako ba, nag-inom mo cyanide, nangamatay sila. Naguna-una sila, pagkatulukan, babanaw sila, kaso man karon, nangabanaw ba? Mauna nga, mga tao, maggunaw-una sila, sakto ni. Ha? Mauna ni. Kay, lahigid akong feeling, basta naan na siya. Kay, murag babayaw ang akong kalag. My friend, not on feelings. Not on feelings ang atong basihan. It is, our faith is founded in the Word of God. Okay. A wrong belief, still wrong. No matter how sincere ba ta? Dili na ba kung ang unsa kita ka sincero, kung ang atong gituan sayop, bisan ba unsa ta ka sincero, ang atong mga desisyon na base sa sayop nato nga gituan, that will lead to disaster. Musangpot na sa unsa, mga kapaglaom, kalaglagan. Cold substitute teaching of the Word of God. See? Gipulihan nila. God, teaching, ipulihan o human teaching. Human teaching na. So, dili na ang pulong sa Diyos. Dili na pulong sa Diyos. Kung unsa na iyang ginayaw-yaw, nagdepende na na yan, maminaw gibutan kay unsa ni mo gawas, muna na ilang tuwan. Unya, ang mga ikaw nga membro nga nagsunod, wala na kay pagbuki kis kamaturan, magsunod-sunod na ka mo ni gisulti ni master, mao ni gisulti ni leader, mao ni gisulti sa amo pastor, mao ni gisulti ni suwadyo, mao ni gisulti niya, amoy magputi ra gid mi, magputi gid mi tanan. That is cold. Cold substitute human teaching for the Word of God. Okay, klaro mga kabaglaom ha? How to identify cold? They are usually subtle because they present a mixture. Magamit sila Biblia. Kamatay ka parukoy, kayo. Tanawa, magamit sila Biblia. Kaya siya, it present a mixture of what? Truth and error. Ibutan na to, 90% tinood. 10% bakak, 99% rin tinuod. Ang usa ka porsyento bakak na siya tanan. Mixture of truth and error. Wow! So di mo maturan, Ginoo ang gitawag. Gabasi siya sa Biblia. Agoy. Hatay. Pero, dili lang to dawaton tong uban nga mga kamatuoran. Unsa may example na mga kapaglaom? Dili po ni nako nga di pwede isulti. Isa na gipili-pili ra nato. Sa napulo ka sugo daan, gihiklin na to ang uban, kay di na to ibantayan ning isa. Unsay gingon na Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, siya nagabantay sa kasuguan sa uban nini apan nagalapas bisan sa isa ka bahin nini, nagmalin mapason siya sa tanan. Yes, puko mo na. Isa ray wala nimo nabantayan. Pero nagmalinapason ka sa tanan. Perte no? Ingon na balang kasulatan, sanctify them by your truth. Your word is what? Your word is what? Your word is truth. Ang imong pulong kamaturan. Balaanon ang imong kagalingon. Pinaagi sa imong pulong nga ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang pulong sa Dios walay sambog higala. Pure timgas. Walay 1% ga error. Juan 17:17. Nga naman, sanctify yourself with truth. Kaya na mga, ang pagbalik ko example na mga pagtulunan, nga ang pagbalik sa Ginoo, sikritura. Sikritura. Karto ko nun dua. Baklay. Ikaw, baklay-baklay tan dua.
Just sa istorya. Bay, so plano na to sa itong kinabuhi, bay. Mo lagi ni. At say, imong kuan, bay. Ako, bay, gusto ko nga, walay ko, ako mga anak, makaswila ni sila. Samtang sila istorya na, kalit lang mawala. Wala! Hala! Ako na! Isa na bilin! Uy, asa naman to? Munigin nila, girapture. Girapture. Yeah. Sige, ngos balang kasulatan yung ngala. Mga kapaglaom, may tuod sa pagbalik sa Ginoo. He is coming with clouds, and every eye shall see Him. Tanan tao, makakita sa pagbalik. Tayo na to na mga kapaglaom. Ay doon ay mga ingon, mga tao, gisulti na rabana, daan, nga warning ni Ginoong Isus sa ato, sa Mateo 24. Huy, kung nabitaw mingon sa inyo, natuwa daw dito si Jesus Christ. Ay tuwa na dito, ato ta. Iyon siya, ayaw kamo pagtuo ni anak. Kaya ang pagbalik sa Ginoo, mga kapaglaom, ang tanang mata makakita, iduga pa na bisan pa na nagdughang kaniya. At ipautan ako sa katong mga buta, pastor, makakita to sila, pastor, pagbalik sa Ginoo. Pagproblemahon, pagkita nga iya, manas tao, ay iya, manas Ginoo nga problema. Ahong pautan na, katong buta na ay mata, wala. Inso na, adi lang kita, sabay gingos Biblia, ang tanang mata, makakita. Kanang buta, naman ay mata, di makakita. Ay naku po, tanaw, saon sa Ginoo, yan nas Ginoo. Basta mo na gingon nga kamaturan. Mo na gipadayag nga kamaturan. Ang kamaturan, dili na to pwede debatihon. Duhara ka butang ang pwede ni mo himuos kamaturan. Isalikway o imong dawaton. Kumuna ang cult mga. Cult manipulates mind. I-manipulate ka niya. Mind. Mauni. Nabini mo. Ikaw, kung dili ka mo submit, kana imong pamilya, biyain na. I-manipulate ka. Ikaw, ginala makidulog ka sa para mapanalanginan ka. The Bible says, choose yourself this day whom you will serve. Ayon si Joshua. The pure religion, Jesus Christ, there is freedom and light. Nakay kagawasan. Dili ka pwede i-manipulate. Nakay freedom sa kahaog nakay gitawag nato og kahayag. Kaupat, cults, work, miracles. Wow! Uy, kayo mo ba dinig milagro? Ay. Pwede kayo mo milagro, cult. Tato pa, ako nagikaingon. Kato nakita na ako kanito. I was the eyewitness. Nami kauban sa una nga Des Lumbia. Kay kiang mo to siya, gaklatsis to siya, permi kay nagpuga to sila, itigbas man to yan dire, kining ugat dire. Kana, tigbas na. So, kiang-kiang na siya, klasis. Dito yung mga kami po, linya dito, kay ang among yapas snack man, may snack, pagkauman. Linya po dito. Nagoy snack. Gampu, puan na. Igsoon, tuka, ang imong pagtuo maghatod sa imong kayuhan. Makalakaw kay igsoon, ilabay na imong klasis. Sa ngalan, Jesus nga Nazaretnon. Labay to niya. Nakalakaw, wala na nagklasis. May na kayo mulakaw. Pero pagkataod-taod kay naman to sa amigo nga Gilgard, gipagawa, gihimon trustee, uy nilayas, napusilan, patay. Cults, work, miracle. Does God works miracle? Yes, of course. God works miracles. He does open to answer to the fervent prayer. Milagro. Milagro ang Ginoo. James 5:16. Ano to? But miracles, dili na proyba nga, naa ka sa matuod nga reliyon. Because the Antichrist of the future will perform miracles. So, maghimo siya milagro. So, dili lang milagro, mao'y basihanan sa imong kay naa ka sa matuod nga reliyon. Hinumdumi, Jesus Christ, nagwan na to, mga kapaglaom, nga sa katapusang mga kapanahunan, unsa kuno? Satan will transform himself as an angel of light. Ug bisan pamanggani mga kapaglaom,
iyang awaton si Jesus Christ. Mag-ayos siya ug mga kanser. Wow! Ha? Imo na milagro. Ha? Milagro. Ha? He will even what? Tanawa, tanay ang pulong re. Magpagula sa kalayo gikan sa langit. Diris kanilang diya sa tubangan sa mga daghang mga tao. Ug ang iyang tingog igala dili ngilnging. Nung tingin ko daw, gugma, iksoong. Tuo kang Isus nga Nazaret nun. Ang imong balatian, nga dugay na nimo gihambin. Maayo ka na. Maayo. Maayo, ikso. Maayo. And He did save those heaven who dwell on the earth by those signs, miracles, which He was granted to do in the sight of the beast. Manay ngayon sa pinadayag, mga kapaglaw. So people who depend on miracles establish their faith, preparing to what? To be deceived. So kung ang imong pagtuo gibase sa milagro, ha? Gipanganaman ang imong ginabuhi nga ikaw mailad diga. Ha? Ha? Mailad ka. Ang akong kinabuhi, mga kapaglaom, milagro ni sa Ginoo. Pero kini nga milagro sa Ginoo, dili kini mo ibasihanan sa akong pagtuo sa Ginoo. I learn. My faith is founded in the Word of God. Milagro. Na milagruhan ko kay mingon ang akong gining, hala, unsa naman ni akong anak nga kriminal. Milagro naman ni, nagbitbit na magbibliya. Ug nagwali ko sa ila, di sila katuo. Ha, dili man ni mo igibuhat sa akong anak kaniya to. Diyot taod-taod man ni sa una. Way bulan ni nga, di makakaso. Way bulan nga di mo sulod o prisuhan. Maghilak ang bulan kung way kaso mahimo. Milagro ni. Nakabasa mo ko sa Biblia, dili naman kay milagro dito. Yes, milagro ang akong kinabuhi. Pero diha na pundar sa ang pagtuo diya sa pulong sa Dios. Cult separates converts from their families. Milagro. Yung siya, ay ka na imong una. Biyahe na imong pamilya. Dito ta man lagaw. Kay ka na sila. Mga anak ni Satanas. Biyahe na sila. Wait. Unsay gingon sa Ginoo? Gipadala niya ang bugtong anak aron sa bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag. Roma 5:8 sa diha nga makasasala pa kita gipakamatyan tas Ginoo gipadaygan nato sa ingong. Kinsa may nangingon nga gikondenar sa Ginoo makasasala? Gigugma sa Dios ang mga kasala. Busa ang makasasala gipakamatyan sa Ginoo ug nayon siya bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag. Pero niay ni mga leader, biyahe na pamilya. One day Jesus delivered katong iyang giayo nga nademonyohan. Unsa may pagkaayo niya, ingon siya, Lord, mag-uban ko sa imo, kuyo-kuyo na ko sa imo, Lord, kay himo ko niya, atod-atod kung asa ka, kuyo na ko. Sige, tubag ni Ginoong Hesus sa iya. But Jesus said, no, you need to go home. Go home to your friends, og sultihin sila, unsay mga dagkong butang nga naitabo sa imo. Oh, and how He has compassion on you. Yun sa ka, gikaluyan, gigugma sa Dios. Marcos 5:19. Mautong pagka, kay balon ako sa kamaturan, mga kapaglaw, miuli ko diri sa Cagayan de Oro. Akong gisultian sila. Kay gusto po ko nga ang akong pamilya mualagad sa Ginoo. Kay ako ang una nga nakakaplag sa kamaturan. Ang akong mga igsoon, nanunod na nito ba? Kung ginikanan, nangamatay ito sila, pero nag-alagad to sila sa Ginoo. Pero ang cult mo hingala, leave your family, kay mga anak na sila, pasagdi na sila. Okay? First thing first, the Bible text is all of this, Matthew 6:30. Seek ye first, unahon kuno nato, pagpangita ang gingarian sa Diyos. O ang iyangon sa pagkamatarong. Kay kining mga butanga, iyarang igadugang, unsa maning mga butang, mga igala. Panginahanglan nimo. Eskwela ka, kinahanglan kag pambayad tuition.
Kung pamilyado ka, ang imong mga anak nanginahanglan sa imong suporta sa pagpakaon nila, pagpaedukar nila, pagpadisiplina nila. Kung dili ka na nimo mahimo, kung dila nimo wala na to giuna ang gingarian sa Dios ug ang pagamatarong. That is, dili ang una ang leader, ang uban una man ang leader. Apala dalon ang ilang kaptangan, dalon dito sa leader tanan. Mao na ihatod gyud dito. Kay para kamo panalanginan, unya ingnon pagka tunglohon mo sa Ginoo. Kung dili mo magtabang niining atong bulaton, kuyawan ka matunglo ko. Yatag. Even sa imong gipangitangi na gidungsingot kada yana mao na ang mga cult, mga higala. Dili ang Ginoo, kun dili ang leader. Ipakay mao man toy puli misaya. Yatag sa imong nga tanawan ng ubang mga cult leader, mga dato. Mga dato. Wala ng mga cult. Dato, halos na sila. Mga kasagaran niya na. Mo man na. Siyempre, kuya ka, tulungan ko siya. Arong panalanginan ko sa Ginoo. So, sige yun sa balang kasulatan, mga kapaglaom, seek ye first the kingdom of God. Do not seek your leaders first. Ang Ginoo mo ay atong unahon. God is the center sa imog sa akong kinabuhi. Kay kung ang Ginoo ang sentro sa imog sa akong kinabuhi, mga kapaglaom, I'm pretty sure, kung dato man kay ka, magmatinabangon ka sa buhat sa Dios. Daghang kag matabangan. Na ako'y mga kaila mga kapaglaom, katong matinabangon sa bulaton sa Ginoo bisag, dato sila, dili nagpasabot, wala sila problema, pero kabalo sila saon nila. Kabalo sila mo manage sa ilang mga salapi. Ginatabang. Ginatabang nila. Dunay mga tao nga nanginahanglan. Kami, duulanan man mi. Pastor, katumpag kinilang panahon sa COVID, Pastor, wala na mi panginabuhi. Ang nagunauna po ning uban, kung pastor ka, dagang kag kwarta. Naami kwarta, dili nagpasabot nga wa mi kwarta, naami kwarta, alang mo at tumikuan unsa may mo kuan alang manablami nami kwarta pero igo-igo ra sa among panginahanglan. Mao ra na igo-igo ra gid sa among panginahanglan. Makatabang gamay sa uban, pudili po kay pero sobra na gani mangayo pod mi sa uban. Katong uban mo tabang so amo pod day nang i-share dito sa ila. So ingana lang mga. So do you want to win your family for Jesus? Yes, of course, di ba? Seek God first. Unaha ang Dios. Ug ang iyang gingarian, ug ang iyang pagkamatarong, ang imong pamilya. Mao ginay pinakauna sa ato nga kinabuhi. But Jesus must be the center of our life. Dili kanang ato soon, very soon. Now, just before the return of Jesus, the Antichrist will appear and claim countless millions of his own. Nga namang minilyon mga kapaglaom nga musunod niya na tungod kay minilyon ang mga tao nga nagsalikway sa kamaturan. Wala kay dawat sa kamaturan. Mo na mga kapaglaom, mga higala, share this episode sa inyong mga higala. Salamat ko kay Jess kanina, Kuanggo Palos, sa pastor sa Bible School diya sa Carmen. Mayong gabi diya, Pastor. Salamat sa inyong pagsunod niining atong programa. Na-meet me ganina diya sa Nazaret. Mayong gabi, Pastor. Pastor Jess, God bless. To soon, very soon, nganong daghan, sa pagbalik ni Ginoong Hesus, nga daghan amo claim ni Ana. Ginoo! Di ba na naghimumig mga milagro tungod sa imong ngalan, nangagpanggula miyong yawa sa lawas sa tao tungod sa iya na nagwali mi sa mayang balita tungod sa imong ngalan. Kalilisan. Sa versikulo 23 sa Kapitulo 7 sa tubag ni Ginoong Hesus, sakit kaayo mga kapaglaom. Pahawa kamong mamumuhat og dautan. Mao na tubag ni Ginoo sa ila. Mao na mga kapaglaom atong tan-aw. These people are already compromising their integrity by living by His principle. Prinsipyo, i-compromise nila ang mga prinsipyo. Ilang isunod ang prinsipyo at dili prinsipyo sa balaang kasulatan. And denying the conviction of their conscience and resisting the claims
of the Holy Spirit in their lives. Mga kapaglaom, kamong naminaw diha karon, nakasiguro ko nga balang Espiritu nagahunghong sa inyong kasing-kasing. Tuguti, mga kapaglaom, abrihan ninyo ang inyong kasing-kasing, pasudla si Ginoong Hesus. Kung pasudlo ninyo si Ginoong Hesus sa inyong kinabuhi, ang atong dili maayo nga mga patasan, kanang dali rata masuko, musingka dayon ta. Yun itong asawa niya gangat, wow, naman ka! Kalitan na itong singkaw. So ni? Pastor ko niya kung grabe magani. Dito sa simbahan, maay kay, pero diri sa balay, tirador manggay. Kapaglaom. Kung atong dawaton, abalaan ng Espiritu sa atong kinabuhi. O ato siyang tugutan. Nga maoy, magadumala sa imong sa akong kinabuhi, mga kapaglaom. Hinumdumi. Ang Ginoo, magahatag siya sa imong mga pinanan. Aton dalaygon ng Ginoo, the Lord will also have His elect. Naa siya, nagapili siya sa iyang pinakapili. His chosen one. No one needs to be lost this time. Ikaw, mga kapaglaom, ang imong pagpamati, ang imong pagtanaw ni ining atong sere, amuman kini hangtod January 23, dili kini aksidente. Dili kini salagma. It is God who worked in your conscience. It is the Holy Spirit nga imong muabri ka sa Hope Channel, South Philippines. Tanaw ka, ikson ang imong pagpilit diha sa pagtanaw ni ini, dili kini aksidente. It is God who leads you in this channel. Ginoo na, mga kapaglaom. Ginoo nag-arrange ni ining tanan. Ang Ginoo mo'y nag-arrange ni ining tanan. Mao na siya ang atong unahon. That's why the Word of God sent us a clear call, an invitation to obedience, and a commitment to His holy Word. Nga? Ang pulong sa Diyos nagahatag ka nato sa pagtawag, klaro, usa ka imbitasyon nga kita magbasinugtanon, maghatag sa atong commitment ngadto sa iyang balaan nga pulong. Let us pray. Our mighty God in heaven, I do pray for those brethren, our friends, people out there who are struggling in their lives, oh Lord, to choose sa pagpili kung ikaw ba ang ilang alagaran, pagbukikis kamaturan, pagkumitar sa ilang nga ang pulong lagit, ang balaang pulong, mo'y among pagatunan. Hugimon na mo nga si Jesus Christ mao ang sentro sa among kinabuhi. Siya ang una, labaw sa tanan sa among kinabuhi, O Diyos. Aron dili kami may salaag, nining daghan nga mga pagtulong nga nag-angkon nga sila, Diyos, puli sa Diyos, apan nagpaysalaag sa kadaghanan. Salamat Ginoo, magadungog ka sa among mga pangalya. Ginampo sabdamo sa pinasahi ang panimalay nila ni Mikoy o Angie, nila ni Nestor, andi diha sa Pampanga, o kang ngainaut, ana sila sa may kaimtang. Panalangini ang ilang pagtanaw karon sa tanan namo mga viewers. Ginampo sabdamo sa pinasahi ni Sir Jimmy Solis. Hinautaw choose, mag-aayo ikaw kaniya, na siya sa ICU. Pabalik siya sa Kalagsig, kanurma siyang lakas. Si Pastor Steve Faipa, natua sa Amerika. Hatagi siya, mabalik siya sa normal, kondisyon siya nga lawas. O sa mga Lacson nga pamilya nga nagbangutan karon ng Diyos sa pagtanaw kang Pastor Lacson. Ginoo, salamat kay ikaw, magadungog sa mong pagapagampo. Amo kinigi pangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.